Nako, Lotto Games, ipapatigil na. So yan po ang gusto ni Senador Amy Marcos na ipatigil na ang Lotto Games dyan sa PCSO dahil hindi na raw makatotohanan ang sunod-sunod na pagtama sa mga jackpot. Ditong nakaraan lang, sunod-sunod po yung mga nanalo sa jackpot. Aba, kay bilis na pala manalo sa Lotto ngayon. Sabi ni Senador Amy Marcos ay suspindihin muna ang lahat ng bola ng Lotto. Kabilang na ang iLotto hanggat hindi pa naipaliwanag ng maayos nila yung mga questionableng pagkapanalo. Eto, panoorin natin ang video. Alam mo, pikon na pikon ako dyan sa lotong yan. Sabihin ko na yung totoo. Nawalan na ako ng pag-asa dahil January 2023, nag-file na ako na sana i-imbestigahan na yung PAGCOR na yan at yung PCSO. Higit sa lahat yung PCSO kasi mathematically improbable ang ginagawa nila. Ganun kadalas. Tapos lahat number 9. Kung ano-anong kababalaghan na kung nakakaintindi ka ng numero at sigurado ako, mathematician si Senator Coco, kababalaghan na totoo. Hindi talaga pwede mangyari yun. Kaya't yun, natuwa naman ako kasi sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, mula pa noong January last year, talaga nag-file na ako, imbestigahan yung kalokohan na yan. Paano yan na sunod-sunod? Pare-pareho pa yung apelyido ang nananalo. Ano ba yan? Kabulastugan na yan. And I'm very happy that they finally investigating it. At talagang sobra naman. Ang kakarampot na pag-asa ng ating mahihirap na makadali ng konting pera, inaagaw pa. Labis na yan. Ma'am, dapat ba, kasi pinapa-imbestigahan na sa DICT, pinapa-evaluate yung system, yung machine na ginagamit. Dapat po ba temporarily i-suspend muna itong mga Lotto games? Actually, tama. Kasi yun din ang panawagan ko dun sa resolution ko. Hanggat hindi napapaliwanag itong mga pangyayaring to, itigil muna yung bola. Tigil muna yung iLotto at yung mga ginagawa nila. At wala nang naniniwala eh. At naaawa naman ako sa mga pumupustang mahihirap. Yan na lang ang tanging pag-asa nila na makaahon. Inaagaw pa, ninanakaw pa, binobola pa talaga. Tapos, hindi kayo kumbinsido dun sa mga explanation na binibigay kahapon ng PCSO officials na meron na bang defined system, merong audit team na nakamonitor, may CCTV, yung mga ganun na. Naniniwala ba kayo? Parang kababalagan naman yung mga sinasabi. Ginagawang technical yung hindi technical eh. Kitang-kita naman sa numero, kitang-kita naman sa pangalan. Hindi tayo bobo. Alam naman natin yan. Tigilan na nila. So yung Lotto na yan ay nakaraan pa yan, pinaimbestigahan eh. Anong nangyari doon? Ngayon, nangyari na naman ulit na may questionable yung mga pagkapanalo, lalo yung pag-edit po nila sa mga nanalo. Sunod-sunod. Lalo na po yung napansin nyo nung magde-December. Aba, sunod-sunod yung mga nanalo hanggang December. Ang sarap ng pamasko sa mga nanalo. Ang sabi nila, congrats, PCSO. Kaya naniniwala ba kayo dito sa mga nangyari na pwedeng manipulahin ang pagkapanalo dyan sa Lotto sa mga dati kasi hindi naman ganyan yan no? Ngayon mukhang nakakapagtaka din na ang bilis makuha ng mga malalaking jackpot at pinalaki pa nila yung jackpot. Kung kailan pinalaki, aba, ang bilis naman makuha kaagad. At ang nangyari kasi, yung mga nanalo, kini-question nila ngayon kung sino kung sino talaga, anong connection sa mga taga PCSO. Nako, kayo tataya pa ba kayo dyan sa Lotto? Ngayon, gusto ng senadora ipatigil muna hanggat hindi nila mapatunayan na maayos yung pamamaraan nila dyan. Kung hindi, nako, sana all na lang sa mga nanalo daw dyan sa Lotto. Nakataya ka na ba sa Lotto? Nanalo ka na ba? Baba, syempre maraming nanalo sa Lotto. Ako mismo,
nasubukan ko na hanggang isito, suertres, yan pwede. Pero doon sa mga milyon-milyon ay di ko lang alam kasi hindi ko pa nasubukan yan. Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.